ginagawa nila na sasabihin, gumagawa ka ng illegal na gawain, sasabihin politika. Yun po yung mas nakakatakot because it Tapos meron pa, di ba, na napapabalita. Kuwari naman kay Defensor din. gives signals to the criminals na gagawa sila ng mga krimen pero pwede silang mag-rally, titirahin nila yung gobyerno para pag hinuli po sila ng law enforcement, sasabihin, politika to kasi I'm speaking against the government. Mas nakakatakot po yun. At alam naman si Mike Defensor, pag ngayon nga, nagpapasukan yung mga history eh. Lumalabas tuloy, pati sa Paddy's Point, yung mga nahuli na prostitute noon, sinasalo niya. Aba, sumasalo pala si Defensor sa mga prosti. Ngayon, ano kaya ang kapalit kung sakali na ganun? Ano? So, base doon sa sinasabi ni Director Matibag, mga kababayan, pumoprotekta si Defensor sa mga ganung gawain. Di ba? So may pattern po eh. Huwag po nila yung politika. Dahil gumawa ka ng bigay at hindi po ako ang naglagay sa pamilya niya para malagay sa ganyang sitwasyon. Si Defensor. Nagnegosyo kayo ng ganyan, ginamit mo yung pamilya mo, ilagay mo dyan ang pangalan nila na may ginagawang illegal, hahabulin po kayo ng batas. Gawin mo, alam mong illegal yung magiging galawan doon, tapos ilalagay mo, sige, ikaw ang presidente, ikaw ang ganito. Tayo po, mga kababayan, ano po, bilang padre de pamilya, no? Ako, wala naman ako illegal or whatever. Pero, kung meron kayong mga planong illegal or kung mga ganito, dahil yun yung inyong pinagkakakitaan, siguraduhin nyo na ilalabas nyo yung mga pamilya ninyo. No, yung mga anak at yung mga asawa ninyo. Dapat malayo. Dapat kung ano, yung kakaharapin ng mga pinaggagawa nyong illegal, hanggang sa iyo lang yun. Aakuin mo na yon bilang isang padre de pamilya. Huwag ka nang aabot pa. Doon sa madadamay pa yung mga anak mo. Wala kang kwentang asawa at magulang kapag ganun ang ginawa mo. Di ba? Pangalawa, pinofile namin po yung mga 54 rescued na kababaihan. Alam po ba ninyo, doon sa 54 na yon, Ma'am Cheryl, most of them are single moms. Ano pong ibig sabihin nito? Doon na po pumapasok yung mode nila na kinukumbinsi dahil mahihirap na tao to eh. Gipit sila eh. Kakapit sa patalim. So, nandiyan na po yung kaibigan natin na si Rodrigo Duterte R. Tay Diggs, kamusta dyan sa Oblo? No, okay ka pa ba dyan? Okay pa yan. sinasabi ni Mike Defensor, ano ba tong NBI na to? Dami naghihirap. Ang ginagawa pa, Layo ng mga pagsasagot niya eh. Sasabihin pa ni Mike Defensor, ano ba tong NBI na to? Ang daming problema ng bayang Pilipinas tapos ang uunahin yung mga KTV. sabihin to, nawawalan ng trabaho. Mas nakakatakot naman po yung ginagawa mo dahil sa kahirapan ng tao, pagsasamantalahan mo, papapasukin mo sa illegal, gagawin mong prostitute, mas nakakatakot po yun. Yun po yata yung mas bantayan natin kaysa yung sasabing pinupolitika. Siya po, nasa political front ngayon, kritiko siya, pero gumagawa siya ng illegal. Hindi naman po natin siya inahabol kung legal yung ginagawa niya. So sila po yung paliwanag, andyan yung dokumento, that is SEC galing, official document. Galing po yung permit po 2006 galing sa City Hall ng Pasig City. Sirin Development Corporation. Sinong may-ari ng Sirin Development Corporation? President Chairman si Julie Defensor. Na ito pong mga to, may connection pa nga eh. Kasi Ito, mga bossing, no? Meron din mga picture sila nun eh. Meron din ng mga picture, mga litrato nung nagse-celebrate sila dati. Ayan, di ba? Di ba? Just want to congratulate my wife, Julie, for the successful blessing of the Blue Hotel located in Cliff Point Square, Ortigas. Congratulations to all the partners and the the rate is good at 2,500 per night. Ayan daw po. Ayan, di ba? No, although 2017 pa ho ito, mga bossing, na post ni Michael Tan Defensor, sabi po ni NBI Director Melvin Matibag, 2025 daw ho, mga kababayan, ay nakapirma o ang nakapangalan pa bilang presidente ng hotel
ay si Tina B. Ay, hindi, joke lang ho. Ay yung asawa ni Mike Defensor ho, mga kababayan. Si Tina B ito, shout out sa iyo. O, di ba? Yan ho. O, di ba? May mga patunay. At, mga boss G pa mo, sir, ngayon po, di ba sa Pasig sila kumuha o nakakuha noong noong pagbubukas o mga papeles, dokumento para bukas ng hotel. O, ayan. Ito na po yung balita dyan, mga bossing. No? Closure order para do sa hotel. Closure order against Serin Development Corporation, Blue Hotel, Pasig City. Based on available information, the 21st April raid conducted by the NBI, kasi nga po naka-live diba? At nakita sa mga platforms. Within your premises resulted in discovery of serious illegal activities involving, sarado kayo sa madaling salita ho, mga kababayan. Di ba? Masamang elemento talaga itong si Defensor. Doon pa lang po. Ngayon, ito ang problema nung iba. Nung laging nagtuturo kay Martin Romualdez. Ang problema nila, mga kababayan, ang sinabi na malaking part noong ikakaso kay Martin Romualdez ay galing po doon sa mga palabas nitong sila Mike Defensor na yung 18 Marites at si Orly Gutesa at saka yung video ni Saldico. Ngayon, ang problema nila. Kailangan po ng paniwalaan ngayon yung video ni Saldico, si Orly Gutesa at si 18 Marites, mga bossing. Kasi yun po yung yun po yung sinasabi nila, magnanakaw si Martin Romualdez at eto daw, at meron na daw ebidensya ang ombudsman. Tapos maririnig mo sinasabi sa ombudsman na si Orly Gutesa ang pinagkuhanan ng mga ebidensya or yung mga kung bakit kakasuha si Romualdez kasi kay Orly Gutesa 18 Marites at doon sa video ni Saldico. Yari. Tapos nung mga una, ikaw against doon sa mga sinasabi ni Saldico, against ka doon sa sinasabi ni Gutesa, against sa sinasabi ng 18 Marites. Since yaan, yung ebidensya ngayon, kailangan yung paniwalaan ngayon yan. Kailangan yung i-explain doon sa mga dapat pag-explainan kung ano yung inyong ebidensya. Sabi ni Ma'am BJ Badjola, mga tiwali gustong maging legal ang mga maling gawain. Anyway, mga kababayan, kailangan ko nang umalis. Magsama-sama tayo alas 10 ng umaga, Pilipinas time, diyan sa Pilipinas. Paalam po. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.